Sabi, may maletang natanggap ang anak ni Raffy Tulfo. Flood control project sa lugar na hindi naman binabaha. Di ba? At itong maleta na di umano'y ibinigay at ibinyahe patungo kay Erwin Tulfo at iba pang mga kasama. At habang nagkakaganyan kayo, lalo lamang ninyong ipinakikita sa taong bayan na kayo ay napipressure dahil sa takot. Hindi ba? Dahil sa kung anumang kinatatakutan ninyo. Ano man yan, makikita at makikita. Nagpipilit magpakabait itong minority bloc. Pero sisingaw at sisingaw ang lahat ng inyong mga katarantaduhan. Good morning! Maasaw si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na hindi na babaguhin ang mga petsa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, giniit ni Congresswoman Luistro na dapat hindi na maipaglaban pa ang pagsisimula ng proseso at nananatiling nakahanda ang kampong prosekusyon para sa mga susunod na hakbang. Ayon pa sa kanya, may mga lumulutang na petsa para sa pre-trial kabilang ang naunang naiulat na June 15, ngunit wala pa rin formal na abiso mula sa Senado. Samantala, batay sa mga unofficial na impormasyon na lumalabas ngayong araw, tumutugma umano ang July 15 pre-trial date sa naunang mga ulat habang patuloy ang paghihintay sa opisyal na kumpirmasyon. Abante Pilipinas! Hindi kayo naman, nagpapatawa naman kayo. Parang hindi ninyo alam ang mangyayari. Imagine, lumabas na kagad yung di umano'y pecha para sa pre-trial kabilang yung naunang naiulat na June 15. Kung magbabago yan, walang iba magbabago ng mga pecha na yan, kundi kayo. Bakit ay ganun yun? Sapagkat wala na halos majority. Di ba ga? Ilan ang nawala? Si Bato, ayan. Si Jinggoy, nakakulong, hindi makakaboto. Si Bato, hindi makakaboto. So ilan na? 11 na lang. Paano ngayon yan? Mukhang kakasunod din si Chis Escudero. Kaya dahil siyempre hindi naman sila papayag na magbuhay preso, mukhang babaliktad si Chis Escudero at lilipat doon sa minority. Kaya nga ang panawagan nitong si Senate President Alan Peter Cayetano sa minority bloc, makiisa sa kolektibong paninindigan para sa kalayaan at integridad ng Senado. Sa gitna ho nitong mga tensyon na ito, kaugnay ng liderato at kapulungan ng panggigipit mula naman ho sa labas. Sabi ni Cayetano, ang naturang pahayag ay ang sinabi na ito ni Cayetano ay lumabas noong ini-issue na Sandigan Bayan 5th Division kay Senador Jinggoy Estrada yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest. Nauna nang nanindigan na kalukuhan ang kasong isinampa laban sa kanya dahil mismong ang Senate Legislative Budget nga ang nagsabi na wala itong insertion sa 2025 budget gayon din sa resulta ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero may umiingay, hindi ba? May umiingay na ang merong insertion dyan ay itong si Risa Ontiveros. Di umano. Hindi ba? So yan yun. Meron hong mga katibayan. Kaya yun hong insertion na ito na sinasabi doon sa 2025 Senate Blue Ribbon Committee investigation ni Ping Lacson ay wala nga. Si Senator nanindigang walang anumang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa flood control. Si Ping Lacson pa mismo nagsabi, hindi ba? Sabi ni Estrada, ilang beses itong inalok na talikuran ng majority bloc para sa pagbasura sa kanyang kaso na hindi tinanggap. Kaya yun. Isinerve yung warrant of arrest doon sa Senado. Tama naman yun Ala naman nagsasabing hindi gano'n nangyari. Pero kusang loob na pumunta doon sa krame etong si Jinggoy Estrada. Ala namang kumukontra sa ganung pangyayari, hindi ba? Sabi pa ni Cayetano, ito panawagan ito sa minority bloc. Gusto ko lang bigyan ng daan, Kasi mahalagang mapanatili ang pagiging independyente ng Senado bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan
lalo na sa panahon na nahaharap ito sa mga usaping may malaking epekto sa politika at pamamahala ng bansa. Co-equal branch of government ang Senado, sabi nga nito, and it is not a prize to be claimed by anyone. Kaya lang, tumingin ka sa paligid. Hindi para maghanap ng chismis, kundi idilat mo ang iyong mata. Who is who? And who is leading? And who is controlling everything? Di ba ga? Kaya sabi ni Cayetano, bagamat may hindi pagkakasundo sa liderato ng Senado at direksyon nito, dapat itong maresolba sa loob mismo ng kapulungan at hindi sa pamamagitan ng impluensya mula sa labas. Kasi malinaw naman na talagang mayroong gustong palabasin itong minority. Mayroon silang gustong tukuyin. Hindi lang nila pwedeng sabihin sapagkat magkakabukuhan. Kaya kailangan nila itong gawin sapagkat kailangan nilang matanggal itong si Cayetano, which according to him, itong sitwasyon na ito ay hindi lamang usapin ng mayorya, hindi rin ito usapin ng minorya, kundi isang pagsubok sa kakayanan ng Senado na protektahan ang sarili nitong autonomiya bilang bahagi ng demokratikong sistema ng ating bansa. Abante Pilipinas. And with that, malinaw ang mensahe. Malinaw ang mensahe. Huwag kayong uto-uto. Kaya lamang, lalo ninyo, at habang nagkakaganyan kayo, lalo lamang ninyong ipinakikita sa taong bayan na kayo ay napipressure dahil sa takot. Hindi ba ga? Dahil sa kung anumang kinatatakutan ninyo. Maleta, pera na sabi may maletang natanggap ang anak ni Raffy Tulfo. Flood control project sa lugar na hindi naman binabaha. Di ba ga? At itong maleta na di umano'y ibinigay at ibinyahe patungo kay Erwin Tulfo at iba pang mga kasama. Di ba? Ay sila yung dati magkakasama magkakaaway, ngayon magkakasama na. Well, that's politics. Ang sabi nga ay anong tawag din in politics talagang walang permanent friends, only permanent ano tawag dyan, yung kung ano man yung intention, di ba ga? So well, ano man yan, makikita at makikita. Nagpipilit magpakabait itong minority bloc, pero sisingaw ang lahat ng inyong mga katarantaduhan, lalo na sa unti-unti ninyong dahil sa inyong pananahimik sa totoong nangyayari dyan sa loob ng Senado. Ay, tama yung panawagan itong si Alan Peter Cayetano. Kayo co-equal. Hindi nila kayo pwedeng sawatain. Hindi niya kayo pwedeng pakialman. Sapagkat kayo ay may sariling inyo o kakanyahan. Ay kaya lang, dahil siguro nga may obligasyon, dahil siguro nga may commitment, kaya ang minority ay napipilitang gumawa ng paraan para bawiin ang mayorya at makuha muli ang kapangyarihan para hindi makulong ang totoong magnanakaw. Abante Pilipinas.